Alala niyo po, sa chapter 2 na ito, actually, nung last month din, pinag-aralan natin na ito ay patungkol sa mga palso o mga huwad na tagapagturo, mga false teachers. At nakita natin na itong mga false teachers na ito, hindi sila yung uusbong pa lamang o darating sa inaharap. Sinabi ni Pedro at nakita natin na itong mga false teachers na ito ay nakakahalubilo na nila. Kaya sinabi niyo doon, mga false teacher mag-a-arise among you. Kasama ninyo ito sa inyong kalagitnaan. At dito makikita natin sa ikalawang bahagi ng chapter na ito ay mas lalong ilalantad pa ni Pedro yung itsura ng mga false teacher na ito. So bago po iyan, tayo po ay manalangin muna sa Panginoon. Ama naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapakumbaba sa iyong harapan at kami humihingi ng sapat na karunungan at kalakasan upang ang iyong mga banal na salita ay aming matutunan, aming inaamin na labas sa iyong espiritu ang lahat ng ito'y walang tunay na bunga sa aming puso. Kung kaya't ito nawa ay iyong samahan at pagbungahin sa aming mga puso ang tunay na pagsamba at pananampalataya sa iyo. At ito'y magdulot sa amin ng kabanalan na iyong hangad at lagi niyong nilaan para sa amin. Ikaw nawa ang mapapurihan sa pangangaral na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, kung maalala niyo po, mula doon sa paghihimagsik ng mga anghel hanggang sa rebelyon ng tao sa panahon ni Noe, hanggang sa karumihan na meron sa Sodoma, hanggang sa mga palso at huwad na tagapagturo sa panahon ni Pedro, ay ipinakita ni Peter that God is sovereign over both the godly and the ungodly. Ang Diyos ay soberano, hindi lamang sa buhay ng mga mananampalataya, kundi maging sa buhay ng mga taong rebelde sa Kanya. Indeed, maganda yung sinabi doon ni Peter sa Genesis, that these people meant it for evil, but God meant it for the good of His people. At dalawang bagay po, yung nakita natin na ating natutunan sa pangangaral na yun. Una, na sa kabila po ng pagsalungat, ay nare-refine yung kanilang karunungan, yung kanilang doktrina, na nare-refine yung kanilang doctrine. Kaya kung maaalala niyo po, meron tayong sermon kung saan yung title ay Buhay at Pananampalataya. Hindi magkahiwalay yung tunay na kaalaman sa Ebanghelyo at tunay na pamumuhay. Dahil bukod sa nare-refine yung kanilang doctrine, is napupurify din o nasa-sanctify din yung kanilang pamumuhay. At yun yung blessing na meron yung Panginoon sa iglesia sa likod ng mga pagsalungat. And true indeed, yun yung sinabi ni Peter sa chapter 9, the Lord knows how to rescue His people. Pero po sa chapter na ito, baka po maging kampante sila at baliwalain nila yung babala na binigay ni Pedro. Kung kaya't ang ginawa dito ni Peter, nagbigay siya ng mas detalyadong larawan ng mga false teacher. Kung familiar po kayo sa anglerfish, yung deep sea anglerfish, ito ay nabubuhay doon sa pinakamalalim na parte ng karagatan. At doon lamang siya dahil hindi siya sanay doon sa liwanag. Yung kanyang mga mata at yung kanyang tong isda na to ay trained siya doon sa twilight zone. Pero alam niyo po ba na itong anglerfish na ito ay merong antena at tawag nila ay eska o bait. At ginagamit niya yung maliit na ilaw na yon para mahunting yung kanyang prey, yung kanyang kakainin. Ngunit nung ito'y nabasa ko na ito palang anglerfish na ito, kapag tinapat siya sa mas malakas na sinag, o halimbawa dalhin mo siya sa arawan, yun ay kanyang ikamamatay agad. Pero kung titingnan niyo po itong anglerfish na ito ay considered na halos pinakapangit at nakakatakot na uri ng isda kapag nakita niyo yan sa internet. Same thing na gagawin dito ni Peter. Ilalagay niya itong mga false teacher na ito na may mga bait o may mga patibong, yung sa kanilang maliit na mga palsong pangako, itatapat niya ngayon ito sa mas malakas na sinag ng liwanag at ito yung banal na kasulatan. At dito ilalantad ni Peter yung kapangitan at yung karumihan ng mga huwad na tagapagturo na ito. Alam niyo po ba mga kapatid, na yung ganitong sagisag sa kasulatan
ay anyo ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang iglesia. Ito ay covenantal love ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kasulatan na mailantad niya yung mga patibong at panganib na meron sa nakakaharapin ng iglesia. At ito yung sinabi ng ating confession sa chapter 1 about sa scriptures for the better propagating and preserving of the truth, and for the more sure establishment and comfort of the church against the malice of Satan, the corruptions of the flesh and of the world. So ginamit ng Panginoon na ma-inscripturate ang banal na kasulatan upang matiyak niya yung kalusugan at yung kalakasan ng iglesia. Pero hindi lamang po iyan, hindi lamang yan pagpapakita ng pag-ibig ng Panginoong Hesukristo sa kanyang iglesia na dumadaloy sa kanyang mga tapat na tagapanguna. Ito rin po ay pastoral heart ng every true under-shepherd of Christ. Ito ay puso ng isang tunay na under-shepherd ng Panginoong Hesukristo. One who is not afraid to call out and to expose this brute beast who despise authority at walang habas na umaakit sa maraming tao tungo sa kanilang karumihan. Para kay Peter, hindi po mahalaga kung kakilala niya ang mga ito. Hindi mahalaga kung sila'y kaibigan, hindi mahalaga sila'y kamag-anak, sila'y mga ma-impluwensyang tao. Peter, siya ay mas consumed ng zeal sa household of God and the glory of Christ. Kaya isang bagay na nag-light bulb din sa akin, marahil ito yung kulang sa panahon natin ngayon sa maraming iglesia. Dito sa kanilang panahon, ang mga apostol at ang mga mananampalataya, ang iglesia noon ay matapang nilang inilalantad ang mga huwad na guro bilang bahagi ng kanilang pag-ibig sa katawan ng Panginoong Hesukristo. Samantalang maraming iglesia ngayon they are willing to show empathy sa mga false teachers, couch sa language ng love and respect, na hindi nila namamalayan na ito'y nagiging banta sa kalusugan ng iglesia. Hindi po ganito yung pagpapastol na nakita ni Apostle Peter sa Panginoong Hesukristo. Christ is so saturated with fervent love for His church. He is zealous for the purity of His bride na hindi niya papahintulutan ang anumang lebadura na makapasok sa iglesia. Hindi niya papahintulutan ang anumang lebadura ng mga huwad na turo. Kaya po dito sa ating teksto ngayon, magbibigay si Pedro ng higit na liwanag tungkol sa mga huwad na gurong ito upang maunawaan ng mga mananampalatayang ito yung lalim ng pag-ibig at karunungan ng Diyos sa kanyang iglesia. Dalawang bagay po yung makikita natin dito. Ipapakita niya kung paanong pinatigas ng mga huwad na guro na ito ang kanilang sarili. At pangalawa, makikita natin yung bunga ng kanilang pinatigas na puso. At dito po sa katotohanan na ito, we will draw timeless truths that bring comfort sa bawat minister ng New Covenant at sa bawat believer ng iglesyang ito. Para po sa ating mensahe, gusto ko pong banggitin sa bawat isa na ang tapat na pangangaral ng salita ng Diyos ay katunayan ng kanyang pagliligtas at paghahari. Yan yung ating tema ngayon, tagumpay laban sa mga huwad na tagapagturo. Ngunit tingnan natin na sa bawat tapat na pagpapahayag at pangangaral ng salita ng Panginoon, katunayan ito na siya'y patuloy na nagliligtas at naghahari. Kung maalala nyo po, sa chapter 1, nakita natin that the glory of Christ is revealed through the prophetic word. The scripture is God-breathed, and God preserved it as the only way of man's salvation. Pagdating po dito sa chapter 2, may na-encounter tayo ng kakaibang prophetic word. Pero ito ay mga words na hindi breathed out by God, kundi breathed out by men. At ito yung mga false teachers. At dahil ito yung kanilang ipinapangaral, marahil ginagamit din nila yung scripture para sa kanilang masamang layunin. At alam niyo po ba na sa ganitong gawain ng mga false teacher na ito, ay sa ganitong paraan pinapatigas nila, hindi lamang yung kanilang mga puso, kundi maging yung mga puso ng kanilang
mga tagapakinig. Kung titingnan po natin yung contrast, kung mga salita ng mga false teacher na ito ay nakakapagpatigas ng puso ng kanilang mga tagapakinig, maging yung kanilang pamumuhay, in contrast, yung salita ng Panginoon ay naghahari sa buhay ng isang makasalanan. Ito'y bumabago, ito'y nagpapalambot ng puso, ito'y tumatagos sa malalim at inaalis ang kanser ng kasalanan at muling pinapanumbalik ang kaluluwa. Kaya ito yung aim ng sermon natin sa umagang ito, mga kapatid. Naway suriin natin yung mga babalang makikita natin sa talatang ito at naway ang Espiritu ang lumika sa atin na mga pusong sinakop na patuloy na tumatakbo sa trono ng biyaya. Nung tiningnan ko po itong chapter 2, nakita ko po na talagang mabigat yung tono ni Apostle Peter. At sabi ko, paano makakahanap ng comfort dito sa aking mga kapatid? Paano ito magdudulot ng comfort sa iglesia ng Diyos? Ngunit isang bagay ang makikita talaga natin dito, na sa kabila ng mga matitinding babala at sa mga matitinding pagsalungat ng mga false teacher, ay lalabas pa rin yung tagumpay ng Diyos sa pamamagitan ng Kaniyang salita. Ito po yung unang punto natin. Ang sabi dyan, sa inyong mga handout, ang salita ng Diyos na nagdudulot ng tagumpay laban sa huwad na tagapagturo. Itong mga false teachers, according kay Peter, they despise authority. Binanggit natin yan nung last sermon. Ang nais po nila ay sila yung may control. Sila yung nangunguna. Mataas yung tingin nila sa kanilang mga sarili to the point that they slander even celestial beings. Kaya sabi dyan ni Peter, they do not tremble as they blaspheme the glorious ones. Now, sino ba itong mga glorious ones na ito? May mga commentators nang sabi po nila, ito ay mga human authorities. Pwedeng yung emperor at yung kanyang senate or any religious leader nung kanilang time. Dahil nakikita nila na yung glory o yung word, di ba yung glorious one, nandun yung word na glory, ito raw ay pwedeng tingnan metaphorically as honor or office. So, tinitingnan nila na ito yung mga human leaders. Pero alam niyo po ba na yung word na glory or doxa sa Jewish literature is regularly associated with heavenly beings. And majority po ng interpretation, ng sabi nila, ito yung mga holy angels. Meaning, itong mga false teachers, they were not afraid to slander and revile them to prove that they are in control. Even yung mga heavenly beings na ito. Now, personally, naniniwala po ako na ito yung mga angelic beings, yung tinutukoy ni Peter. However, hindi niya tinutukoy dito yung mga holy angels. Ang tinutukoy niya dito ay yung mga fallen angels na lumaban sa Diyos. Tingnan niyo po yung next verse, ang sabi ni Peter, whereas angels, though greater in might and power, do not pronounce a blasphemous judgment against them before the Lord. Now, very interesting po ito dahil kung titingnan nyo ito, side by side sa letter ni Jude, kung saan sinabi natin na yung letter ni Jude ay parallel letter dito sa sulat ni Peter. Ang sabi sa Jude 8, tingnan nyo po yung pagkakahalintulad. Yet in like manner, these people also, relying on their dreams, defile the flesh, reject authority, and blaspheme the glorious ones. But when, tingnan niyo po yung kasunod, when the archangel Michael, contending with the devil, was disputing about the body of Moses, hindi natin pag-uusapan yung issue nila dyan sa body of Moses, he did not presume to pronounce a blasphemous judgment, but said, the Lord rebuke you. And verse 10, but these people, itong mga false teachers na ito, they blaspheme all that they do not understand, and they are destroyed by all that they, like unreasoning animals, understand indistinctively. Ang punto dito ni Pedro, mga kapatid, kahit yung mga makapangyarihang anghel na ito, hindi sila kumikilos ng may sariling otoridad laban sa Diyos, maging sa kanilang paghatol. Ngunit itong mga bulaang guro na ito,
sila'y naghahangad ng otoridad na tanging sa Diyos lamang. At alam niyo po ba, hinahanap nila itong control na ito o itong otoridad na ito para magbigay daan para sa kanilang pansariling pakinabang. Hindi ba yan yung natutunan natin last sermon doon sa mga unang passage? Yung corrupt profit, corrupt power or authority, and corrupt lust. Yung tatlong ito, yung karakter ng mga palso o mga huwad na tagapagturong itong. Pero alam niyo po ba, doon sa tugatog ng kanilang pagmamalaki, gusto nila sila yung mataas, even greater than angels. Ang ginawa ni Pedro, nilagay sila doon sa mas mababa. Hinalintulad sila ni Peter sa mga brute beast. Sabi dito ni Peter, mindless animals, creatures of instinct, born to be caught and destroyed. Kagaya nung sinabi ni Jude. At ang mabigat pa dito, mga kapatid, ang nagpapatigas sa kanilang puso ay hindi lamang yung kanilang sariling masamang motibo, kundi sa kung kanino nila ito ginawa. At kung saan nila ito ginawa. Ang paglaban na ito ay ginawa nila laban sa Diyos mismo, at ang lugar kung saan nila ito ginawa ay sa loob ng iglesia. Di ba kaya sinabi natin na yung mga false teachers, hindi sila mag-a-arise sa future o darating, papasok pa lang, kundi nandoon na sila sa kalagitnaan ng mga iglesyang ito na sinusulatan ni Pedro. Ang sabi ni Peter, they are blots and blemishes, reveling in their deception o yung kanilang eska o yung bait, while they feast with you. Nandoon sa kanilang hapag, nasa kanilang love feast. Kasama nila. At itong mga huwad na gurong ito, they enjoyed being in the community. Habang sila'y nakaupo, habang sila'y nakikisalamuha, habang sila'y tumatawa, nakikihalubilo. And while they speak the word, they sang the word, binabasa nila ito, even they eat the word dun sa kanilang sacraments. Pero sabi sa verse 14, they have eyes full of adultery, insatiable for sin, they entice unsteady souls. Habang kasama nila itong mga tunay na mananampalataya at nasa loob sila ng tunay na iglesia, lantaran yung kanilang mga mata ang laman ay puro kalaswaan at kasamaan. Ito yung kanilang nature. They are beast, trained for this. At alam niyo yung word na binanggit dito is gymnazo. Nandun yung word na gym. Ano yung ginagawa sa gym? Hindi ba? Nagpapalakas. Dine-develop mo yung muscle mo, nag-strengthen mo yung sarili mo. At yun yung word na ginamit ni Peter sa kanila. They are trained. They are built para sa ganong klaseng kasamaan. Yun yung kanilang likas. They are blots and blemishes sa loob ng iglesia. At alam niyo po ba, mas pinabigat ni Pedro yung insulto sa kanila. Yung gusto nila mas mataas sa angels o even kapantay ng Diyos. Sinabi ni Peter sa kanila, they are brute beast. At alam niyo, mas ininsulto pa sila ni Peter, ginamit niya yung halimbawa ni Balaam, the son of Beor. Di ba, gumagamit siya ng mga Old Testament language, yung account ng angels, yung flood ni Noah, yung Sodom. Dito ginamit niya itong account ni Balaam sa Numbers 22. Si Balaam po ay prototype ng mga peddler ng salita ng Panginoon. He is a prophet in the service of the Lord, yet his motives betrayed his position. Dahil ang sabi ni Peter, he loved gain from wrongdoing. Sa account na yun, sa Numbers 22, si Balak, yung hari ng Moab, nakita niya na dumarami yung Israel. At na-threaten siya. Natakot siya sa dami ng Israel. So pinatawag niya itong si Balaam. Dahil nakita niya, pag nag-bless itong prophet na ito, napapagpala yung land. At kapag kinakurse niya, talagang nagdudulot ng sumpa sa isang bayan. Kaya pinatawag niya itong si Balaam. At ang ginawa nito ni Balak, nag-offer siya
ng mga bagay na alam niyang may entice itong prophet na ito. Nag-offer siya ng karangyaan, nag-offer siya ng posisyon, ng mga bagay na talagang mga bagay na talagang ikatutuwa ng taong ito. Alam niyo po doon sa account ng Numbers, parang makikita niyo na parang sumusunod lamang si Balaam doon sa sinabi ng Diyos na sige, pag pumunta ka dito at sabihin mo yung sasabihin, kung ano yung salita ko, yun yung sasabihin niyo. Pero ang totoo lang, at the end nung account na yon, ang na-reveal doon ay yung motibo ni Balaam. Na yung kanyang motibo naman talaga ay dahil para makuha yung mga bagay na ino-offer sa kanya ni Haring Balak. Dahil yun yung nais ng kanyang puso. Remember, ang sabi din ni Peter, yung mga false teacher, trained sila at built sila para doon. Pero nung siya ay papunta na para i-curse yung Israel, ano pong nangyari? Hindi ba siya ay napigilan? Ang sabi dito ni Peter, on his way, verse 16, he was rebuked by a donkey. Isang ordinaryong hayop. Nung sakay sa kanya itong donkey na ito, at nandun yung kanyang motibo, determined siya na i-curse itong Israel. Ang ginawa ng donkey, hindi tumuloy. At sa unang pagtalikod ng donkey, hinampas niya iyon. Tumalikod ulit, dumaan sa kaliwa, sa kabilang side ng wall, nakita ng donkey yung angel of the Lord. Sa second time, sa first time kasi nakita niya ito, yung angel of the Lord na merong hawak na espada, tumalikod. Sinaktan siya ni Balaam. Next na nangyari, nakita ulit ang donkey, yung angel of the Lord, tumalikod ulit yung donkey, at sinaktan niya ulit ito. The last time kung saan wala nang kakaliwaan o kakananan itong donkey, nakita ulit nito yung angel of the Lord, ang ginawa ng asnong ito ay umilalim na lang kay Balaam. At ang ginawa ni Balaam ay hinampas niya ito ng kanyang staff nang sabi doon, halos kung meron lang akong espada, papatayin kita. At doon nagpakita yung angel of the Lord. Bago pala yun, ang sabi nung asno, bakit mo ako sinasaktan? Samantalang kasama mo ako ng matagal na panahon, sinasakyan mo ako, bakit mo ako biglang sasaktan? Tapos biglang nagpakita yung angel of the Lord, ang sabi sa kanya, bakit mo sinasaktan yan? Kung bakit yan ay ayaw dumiretso, ay dahil ang Diyos ay salungat sa iyo. Ang Diyos ay tutol sa iyong gagawin. Dahil alam ng Diyos, kita ng Diyos yung kanyang motibo, na ang sasabihin niya doon sa bundok ay yung mga curses sa Israel. Ngunit ginamit ng Diyos itong abang asno na ito para patahimikin at para salungatin itong false prophet na ito. Mga kapatid, wala nang donkey ngayon sa ating panahon na magsasaway sa mga katulad ni Balaam. But the angel of the Lord is present. Christ is still present in the faithful preaching of His Word. Nandun lagi ang Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng Kanyang salita na sawayin ang mga huwad na guro. Hindi ba sabi sa Revelation chapter 1, si John, on the Lord's Day, nakita niya ang Panginoong Hesukristo, na yung kanyang mukha ay nagniningning o nagliliwanag na singlakas ng araw. At ang isang espada na lumabas sa kanyang bibig. At ito yung nagaganap, mga kapatid, every Lord's Day, sa tapat na pangangaral ng salita ng Panginoon, ay pinapakita ng Diyos ay nagahari, hindi lamang sa langit, kundi laban sa mga palsong tagapagturo. And He uses ordinary men to protect and bless His people. They are our office bearers, the preachers, the leaders, who train themselves not in greed, but in love for Christ and His church. At isang bagay nito, mga kapatid, na magdulot sa atin ng kagalakan. Dahil sa kabila ng mga palsong katuruan, baluktot na pamumuhay na lagi nating nakikita every week,
Ang Diyos ay naglaan ng araw kung saan siya ay tuwirang magsasalita sa kanyang bayan. At ikagalak mo na ikaw ay bahagi sa dialogical worship na iyon. Ikagalak mo na ikaw ay nakaupo at nakikinig sa tapat na pangangaral ng salita ng Diyos. At ikaw ay tutugon ng may papuri at pagsamba. And even ordinary members, wag niyo din pong isipin na wala po itong kinalaman sa akin. And dahil hindi naman ako, sabihin nyo na hindi naman ako pastor, hindi naman ako diakono, hindi naman ako nagtuturo, hindi ako office bearer. Tandaan mo po na hindi ka aksidente na miyembro ng iglesyang ito. Kung paano na yung asno na iyon ay hindi aksidenteng nandoon, hindi ka aksidente na nandito ngayon. Ikaw ay sovereignly ordained that you would be part of His church, na sa pamamagitan ng mga mahihinang tinig ay maipahayag ang paghahari at kaluwalhatian ni Kristo sa ating mga kapatid at sa ating komunidad. Pagnilayan po ninyo yung katapatan ng Diyos sa natapos na taon. Di ba, madalas lagi ito na every New Year, merong look back o merong wrap up. Sa Spotify, sa YouTube, merong mga wrap up. Tingnan nyo yung providensya ng Diyos sa ating iglesia at sa inyo, mga kapatid. In every joy, in every comfort, every tears, pain, and heartbreaks, every victory and struggle against sin, still nandito ka pa rin. You sitting, reading, hearing, and singing the words of Christ. And more than that, later, makikita natin ito sa baptism at makakain natin, makakapag-partake tayo ng salita ng Panginoon through the sacrament of baptism and Lord's Supper. At hindi ba malaking pagpapala ito, mga kapatid, na sa kabila ng mga palsong katuruan ay pinapakita ng Diyos yung kanyang paghahari at tagumpay sa pamamagitan ng tapat na pangangaral ng kanyang salita. Indeed, the Lord knows how to rescue His people from trials. Kaya't naway sikapin natin na mapuno ang ating mga isipan, ang ating iglesia, ang ating mga tahanan ng mga katotohanan ng Ebanghelyo. At sanayan natin yung ating puso at ng ating mga kasama na hindi lamang na mapagpakumbabang tanggapin, hindi lamang yung mga matatamis na pagpapala ng salita, kundi maging yung mga mapait na pagsasaway at mga pagtatama nito. I-train natin yung ating puso dyan. Na hindi tayo ma-excite doon sa mga promises and blessings, kundi akapin natin ng mahigpit yung patpat ng salita ng Panginoon sa tuwing tayo'y sinasaway nito sa ating mga kasalanan. Ikalawang punto po, ang biyaya ng Diyos na nagdudulot ng tagumpay laban sa huwad na pamumuhay. Mapapansin niyo po na mayroong pagkakahalintulad itong susunod na passage. For the sake of time, papakita ko na lamang po yung comparison nila. Kanina, sa unang passage, sinabi doon, they will be destroyed as a wage of their wrongdoing. Dito po sa second passage, ang sabi dito, the gloom of utter darkness has been reserved. Sabi kanina, they count it pleasure to revel in the daytime. Tapos sabi dito, they speak loudly of their folly, yung openness ng kanilang kasamaan. Tapos, sinabi doon kanina, reveling in their deception, ang sabi dito, enticed by their sensual passions of the flesh. Both na merong picture ng bait o ng trap. Sabi kanina, they entice steady soul. At ngayon, those who barely escape corruption. At nag-end yung example kanina sa isang hayop, yung isang asno. At dito mag-end siya ulit sa example ng dog and so, o ng isang aso at ng isang biik. No? Dito po sa second point natin, makikita natin yung epekto
ng mga pusong pinatigas. Kung saan yung mga kadena nito, the chains of sin, become 100 times heavier and thicker that it is impossible for them to escape. At ang gusto ng mga false teachers na ito ay mandamay ng iba. Na maging alipin din mula ng kasalanan. Sabi dito ni Peter, they promise freedom. Nangangako sila ng kalayaan. Pero sa likod noon, ay yung mga mabibigat na pasanin ng kasalanan. Na kung saan, sa puntong iyon, anumang sabihin ng kasalanan, ay agad nilang susundin. Yun yung resulta ng katigasan ng kanilang puso. Meron tayong idiom na give a dog a bone. Na kung anumang ibigay sa iyo, ito'y kasiyahan, ito'y iyong gagawin. At yun yung sinasabi dito ni Peter, people are slaves to whatever rules them. Power, money, and lust. Kung familiar po kayo doon kung nabasa niyo na yung Homer's Odyssey, yung mga tao ni Odysseus, di ba, napunta sila doon sa island ng Enchantress, yung mga tao niya, kagaya sila nito. Those men who drank from Circe's enchanted cup, na nag-feast kasama ng Enchantress, at sinabi doon, they were turned into pigs. Naging mga brute beast sila. Kumbaga, ang pinupoint lamang dito ni Peter, that time will come when God's restraining grace is withdrawn from them. Tiyak na darating ang araw na yun, o ang oras na yun, that after knowing the power of Christ and sharing in the blessings given to His people, being part of the covenant community, the very word they preach, the very word they sang and heard, produces only thorns and thistles. At yun yung nature ng puso na meron ang mga huwad na tagapagturong ito. Kaya sabi ni Pedro, bago siya matapos sa chapter na ito, yung sabi niya, tila mas mainam pa na hindi nila ito narinig. Mas mainam pa na hindi sila naging bahagi sa loob ng iglesia at nalaman yung daan sa Panginoong Hesukristo dahil ginanap nila ito ng walang tunay na pagsisisi at pananampalataya. Kung kaya't ito'y nagdulot lamang ng tinik, ng sugat at mga pusong pinatigas. Alam niyo po, mga kapatid, sa aking kapatid, mga kapatid sa iglesyang ito, ang pinakamasakit at pinakamabigat na pwedeng mangyari sa isang tao ay siya yung ma-excommunicate. Maaaring mangyari na kung hindi, wag naman sana, may sunog kahapon pero nilagay ko yun dito bago pa yung sunog na yun. Kung masunugan ka man, magkaroon ka man ng malubhang sakit, malugi ang iyong negosyo, mawalan ka ng trabaho, o anumang mangyari sa iyo, mas mainam na yon kaysa ikaw ay ma-excommunicate. O kaysa ikaw ay mailantad na isa sa mga taong minsang nakaranas o naging kabahagi sa mga pagpapala ng Espiritu. And yet parang isang baboy na bumalik sa kanyang putikan. At even yung writer ng Hebrews ay nag-agree doon that it is impossible for them to renew sa repentance. Kaya ginamit ni Pedro ang isang kawikaan, the dog returns to its own vomit, and the sow, after washing herself, returns to wallow in the mire. Minsanang nakita na may anyong kalinisan, na may anyong kabanalan, ngunit nakita ulit sila na covered o punong-puno ulit ng putik ng kasalanan. Ngayon, kaibigan, maaring isipin mo na wala itong kinalaman sa iyo dahil hindi ka naman false teacher or hindi ka naman nakikinig sa kanila. Pero alam mo ba na yung espiritu at epekto ng kanilang palsong katuruan ay operative o kumikilos sa buhay ng mga hindi pa mananampalataya. Imagine, every day, tumatanggap ka ng sariwang habag at biyaya ng Diyos. Every day you receive fresh mercy
and grace from God. Every breath you breathe and every strength you have ay galing sa Diyos. Pero nakikita mo ito marahil sa lente ng mga false teaching. Prosperity gospel, materialism, health and wealth, or nakikita mo, naniniwala ka na ang Diyos ay nalulugod sa iyo dahil ikaw ay gumagawa ng mabuti, ikaw ay walang inaargrabyadong tao, ikaw ay mabuting kapitbahay. You believe that God is pleased with you apart from true faith and repentance, that you can be saved by being a good person. Yun yung spirito at yun yung kapangyarihan ng turo ng mga huwad na guro. Ang sabi ni Prophet Isaiah, si Prophet Isaiah gumamit din ng illustration ng isang hayop. Ang sabi niya doon, can a leopard change its spots? Neither can you do good who are accustomed to doing evil. Brothers, mga kaibigan, outside of Christ, we are brute beasts, like Balaam and these false teachers. Sanay tayo sa maling kaisipan na tayo dapat yung naghahari sa ating buhay. Sanay tayo sa kaisipan na gusto natin tayo yung may in control. We desire corrupt power, profit, and lust. We pursue our careers and vocation outside of Christ, and we can't help ourselves dahil yun yung laman ng isang pusong pinatigas. Kahit kung titingnan niyo, walang pag-asa ang isang tao na iligtas ang kanyang sarili. Kundi anong pag-asa mo, kaibigan? Anong pag-asa ng isang makasalanan? Kung babalikan po natin, si Balaam, decided na siya na salungatin ang Diyos. Kaya sinabi rin doon sa account na halos patayin niya yung kanyang asno dahil ayaw nitong sumunod sa kanya. Yet God used that donkey to silence and rebuke him. Alam niyo po ba na yun ay pale comparison lamang sa kung anong ginawa ng tao sa Diyos? In Acts chapter 2, ang sabi doon ni Luke, this Jesus, our spotless lamb, for emphasis, hindi donkey, our spotless lamb delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless man. Yun yung intensyon, yun yung corrupt na kalikasan ng tao. Na kung may pagkakataon na patayin ang Diyos na sa kanilang mga kamay, gagawin nila. Gagawin natin dahil tayo'y mahilig sa kasamaan. Ang ating mga kasalanan ng dahilan kung bakit namatay ang Panginoong Jesus. Yet doon sa account na yun, nung marinig ng mga tagapakinig, yung sermon ni Peter, ang sabi doon, they were cut to the heart. Ang salita ng Diyos, ang sumusugat at umihiwa sa ating mga puso. His word rebukes us. His blood exposes our madness. At tinatawagan kanya kaibigan na tumalikod sa iyong kasamaan, tumalikod sa iyong karumihan, at lumapit sa Panginoong Hesukristo ng may pananampalataya at pagsisisi. Kaya't kaibigan, kung ikaw ay bisita namin ngayon at wala pa sa Panginoong Hesukristo, huwag mong patigasin ang iyong puso tulad ng kay Balaam. Ikaw ay makinig habang ang biyaya ay nangungusap sa iyo. For the longest time, Sunday after Sunday, ay naririnig mo ang salita ng Panginoon, and yet, nagpapatuloy ka, training, o parang nag-gym sa kasalanan and living outside of Him, it is only a matter of time before you return to your vomit. Maaaring magkakaiba yung nangangaral, pero iisa lang yung pamamanhik at mensahe. Iisa yung warning, at iisa yung hamon ng Ebanghelyo, at iisa yung ino-offer na daan sa kaligtasan. At yan ang Panginoong Hesukristo. Dahil tandaan mo, darating yung panahon na yung mga pagpapala ng Espiritu
sa pamamagitan ng tapat na pangangaral ng salita na dumadaloy sa bawat aktibidad ng iglesyang ito, ay maaaring maging tinik at sugat sa iyong mga kaluluwa at later on ito'y tumigas. Kagaya nung paralisadong binanggit kanina sa ating leksyon continua, na walang sino mang tao ang kayang gumamot sa iyo. Hanapin mo ang Panginoong Hesukristo, sapagkat sa hanay ng unang Adan ay ang mga pusong pinatigas. Kung kaya't humanay ka sa ikalawang Adan ng Panginoong Hesukristo, na kayang magbago at magpalambot, sumakop sa iyong puso. Kaibigan, kung yan ang iyong sitwasyon at nakikita mo na wala pa ring pagtugon sa iyo, ang iglesyang ito ang pinakadelikadong lugar para sa iyo. Hindi po ito club o organization o kumpanya. This is God's church dealing with souls and eternal things at nasa kamay ng Panginoong Hesukristo ang kahantungan ng iyong kaluluwa. Gusto kong pag-isipan mo ito, that Christ, pinakita sa Biblia, Christ is the spotless Lamb of God. He is meek and gentle, but He is also the Lion of Judah. He is the one true God and the true Adam. The Lord and King of all creation. He is the judge of the living and the dead. He will judge all nations according to His word. Kaya't kaibigan, magmadali ka. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Huwag kang mong i-delay ang iyong pananampalataya at pagsisisi. Surrender to Christ and be part of His body. Be washed by His blood and sin no more. Mamaya po, masasaksihan natin yung baptism ni Darren, ni Ange, at ni Nanay Lourdes. At iniimbitahan namin ang mga bisita na makita ito sapagkat ito'y nakikita at nararanasang salita ng Diyos kung paano niyang hinugasan ang isang makasalanan mula sa putik ng kanyang karumihan. At kaibigan, dalangin ko sa iyo na hindi lamang 2026 yung maging bagong taon sa iyo. Yung maging bagong tao ka at parte ng bagong nilikha sa Panginoong Hesukristo sa taon na ito. Sa aking mga kapatid naman po, sa RBCM, perhaps, kagaya ng binanggit natin kanina, you've been struggling this year in many sins and temptations, mga heartbreaks, kung anumang mga bagay na nagdulot ng sakit, or mga bagay na nagdulot ng kagalakan sa iyo. Ito'y pag-iingat ng Diyos sa iyo sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang sabi sa ating confession, though storm flood arise and beat against us, sabi ng confession, they shall never be able to take them off from that foundation which is Christ, because He is the same. And they will be sure to be kept by the power of God at may enjoy nila yung purchased possession na inihanda ng Panginoong Hesukristo, having their names written upon the palm of His hands and on the book of life from all eternity. Kaya pag nilayan mo yung katapatan ng Diyos sa iyo sa nagdaang taon na ito, and remember, you are no longer a brute beast. Hindi kayong aso, hindi kayong biik, hindi ka rin yung asnong iyon. Alam niyo kung paano pinipicture ang mga mananampalataya? Ang sabi sa 1 Peter chapter 2, 24 to 25, ang sabi ni Peter, He Himself bore our sins in His body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By His wounds you have been healed. For you were straying like sheep, but have now returned to the shepherd and overseer of your souls. Hindi kayo mga brute beast, mga kapatid. Kayo yung mga sheep, mga tupa ng Panginoong Hesukristo. At isang tupa na iniingatan ng kanyang pastol. Tinatama, iniingatan, at pinoprotektahan mula sa mga banta ng mga palsong katuruan at mga palsong pamumuhay. Ginagawa ng kaaway, parang si Balaam.
na ang gusto ni Balaam, i-curse yung people of God. And ganyan ginagawa ng kaaway. The devil always curses and slanders us. But Christ rebukes him. Doon sa mercy seat, nandun ang Panginoong Hesukristo. At anumang mga curse, anumang mga accusation ng kaaway laban sa iyo, nandun ang Panginoong Hesukristo. Si Kristo na ating tagapamagitan ay nandun sa trono ng Diyos upang tayo pagpalain. His face is always upon us. He is not ashamed to call us brothers. Out of the abundance of His heart, He bestows blessings upon blessings upon blessings. Sa trono ng biyaya, bumabaha yung pag-ibig ng Diyos. Dahil nandun ang Panginoong Hesukristo. And He wipes every mud of sin on our face. At sinasabi niya na ito'y pinatawad. Kung kahit walang sino man ang makakapagtaboy sa iyo sa trono ng Diyos. At ano yung resulta ng kanyang habag at pag-ibig? Tiyak ang tupang iyon ay babalik kay Kristo. You will return to Christ, hindi sa iyong suka, hindi sa putik, kundi sa Panginoong Hesukristo, the shepherd and overseer of your soul. And so brothers, be refreshed this Lord's Day and give praise to God. Dahil sa pag-aaral natin ngayon, pinatunayan niya na tagumpay ang iglesia. Naghahari ang Panginoong Hesukristo sa lahat ng realm, hindi lamang sa langit, kundi sa lupa at maging sa impyerno. At ang kanyang salita ay maging nasa pinakakasuluk-sulukan ng anumang dakong iyon. At magalak ka na tapat siyang naipapangaral ngayon. Tayo po mga kapatid ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kalakasan na ibinigay nyo sa bawat isa at sa mga babala at the same time pangako ng Ebanghelyo. Sapagkat alam namin na sa bagong nilikha na ito at sa tipan ng biyaya sa Panginoong Hesukristo, ito ay hindi nakadepende sa aming lakas. Ito ay nakadepende sa lakas at tagumpay na ginanap ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. At hindi lamang sa kanyang pagkamatay, kundi sa kanyang muling pagkabuhay. Sapagkat sa kanyang resurrection ay nagmula ang mga tao na muling binuhay mula sa mundo ng mga patay, na ang mga puso ay tumitibok at nagpupuri at nagpapasalamat sa kaluwalhatian ni Kristo Jesus. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging pamamaraanan din sa aming mga kaibigan, sa aming mga kakilala, na seryoso ang Diyos at ang kanyang kabanalan laban sa kasalanan. Ngunit, Panginoon, kayo ay mahabagin. Kayo ay puno ng biyaya at alam namin na kayo ay patuloy na nagliligtas. Kung kaya't ikaw, Panginoon, ang patuloy na sumakop sa mga pusong hindi pa lumuluhod sa iyo, sa mga pusong nagre-rebelde sa iyo, at nawa maranasan nila ang tunay na habag at biyaya, tunay na kasaganan at kaligayahan sa kamay ng aming Panginoong Hesukristo. Ikaw rin, Panginoon, ang magbigay kaaliwan sa iyong iglesia, sa buong katapatan na pinaranas niyo sa amin sa nagdaang taon. Alam namin, Panginoon, na yung taon lamang ang nagbabago at kami ang mga nagbabago. Ngunit kayo ay hindi nagbabago. Kaya't salamat, Panginoon, na meron kaming Diyos na kailanman hindi nagwawakas at hindi naging pabaya sa kanyang iglesia. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.